Ito ay ang pelikulang Wedding Dress noong 2010. Nagsimula ang kwento sa panahon ng tag-ulan. Makikita ang isang babaeng nagngangalang Kuwon, isang dress designer, na gumuguhit ng isang magandang wedding gown. Iniisip niya ang pinakamamahal at nag-iisang anak na si Sora. Ini-imagine na suot nito ang gown na ginagawa niya. Sumunod ay makikita ang batang si Sora, na naghihintay sa labas ng school. Wala siyang dalang payong, kaya tinawagan niya ang kanyang ina para siya ay sunduin. Ngunit nagkaproblema sa shop nila Kuwon. Nagkamali sila ng ipinadalang gown sa kliyente. Ngayong araw gagamitin sa kasalan ng damit, kaya kailangan nila itong may hatid. Bago pumunta ay nagmamadali muna niyang dinaanan sa school si Sora. Nang makita ang ina ay lumiwanag sa tuwa ang mukha ng bata. At dahil walang payong, ay kinailangang lumabas ni Kuwon sa kotse para kunin ito. Sa daan ay malumanay niya itong pinagalitan. Kung bakit palagi nitong nakakalimutan na magdala ng payong, gayong tag-ulan na ang panahon. Tahimik lang na nakikinig si Sora. Mag-isang itinataguyod ni Kuwon ang anak, dahil matagal nang pumanaw ang kanyang asawa. Nagtatrabaho siya araw at gabi, upang maibigay ang lahat ng pangangailangan nito. Naihatid nila ang damit pangkasal at naging maayos naman ang lahat. Pagkatapos ay dinala ni Kuwon si Sora sa dance class. Pero ayaw niyang pumasok sa silid. Dahil naroon ang dati niyang best friend na si Gina, na ngayon ay kaaway niya. Hindi sinasadya na nabuksan niya ang silid ng taekwondo class. Masama ang mood ng instructor na si Ji-hoon, dahil nakikipaghiwalay ang girlfriend niya sa phone. Wala ding sumipot ni isa sa mga estudyante niya. Mula sa araw na yon, ay naging magkaibigan si Sora at ang instructor. Dito niya ginugugol ang kanyang oras, imbes na sa dance class. Isang araw ay tinawagan siya ng kanyang ina para isama. Pumunta sila sa bahay ng isang babae na malaki ang pagkakautang kay Kuwon. Nagtago ito sa kanya ng matagal na panahon. Kaya ngayon, ay wala siyang balak na umalis hanggat hindi ito nagbabayad. Sa wakas ay natinag ang babae, at ibinalik ang kanyang pera. Sa araw na yon ay dinala niya si Sora sa isang mamahaling restaurant, para pakainin ng masarap. Binilhan niya din ito ng paboritong video games. Masaya silang naglaro na magkasama. Pero biglang sinabi ni Sora na maliit at luma na ang kanilang TV. Kaya kaagad na nag-order si Kuwon ng bago at malaking telebisyon. Labis na ikinagulat ni Sora ang kakaibang ikinikilos ng ina. Kinabukasan ay naghanda sila na umalis, patungo sa bahay ng tiyuhin ni Sora. Ang totoo kasi, hindi magaling magluto si Kuwon, at busy din lagi sa trabaho, kaya araw-araw silang nakikikain sa bahay ng kuya niyang si Jongwon. Ang hipag niyang si Ji-hee ay mabait, at itinuturing silang tunay na pamilya. Nung araw na yon ay isinama ni Kuwon ang kanyang kuya para bilhan ng bagong kotse. Ngunit nang malaman nito ang balak niya, ay mariing tinanggihan ang napakamahal na regalo. Samantala, may dumating na bagong kliyente sa shop, na naghahanap ng damit pangkasal. Nagpakita si Mi-ja ng ilang mga pagpipilian, pero wala silang nagustuhan. Nakita ng babae ang sketch na ginawa ni Kuwon, at ito ang gustong bilhin. Eksakto namang pumasok si Kuwon at sinabing, na i-reserve na ito ng ibang customer. Magalang siyang humingi ng paumanhin at umalis. Galit na galit si Mi-ja na nagtanong kung bakit niya tinanggihan ang kliyente. Sinabi niya na ang damit na yun ay para kay Sora, at hindi niya ipinagbibili kahit magkano. Naghinala si Mi-ja na nagbibenta siya ng disenyo sa ibang shop para sa personal na kita. Dahil sino ba namang matinong tao, ang gagawa ng damit pangkasal para sa isang musmos. Nang gabing yun ay nagplano si Kuwon na manunood sila ng sine kinabukasan. Pero mas gusto ng bata na mag-picnic na lang. Kaya naman kahit hindi siya magaling magluto, ay nagpuyat siya para maghanda ng kanilang babaunin. Ngunit kinaumagahan ay umulan ng malakas. Sira ang lahat ng kanilang plano. Para mapasigla muli si Sora, ay naisip niya na pumunta na lang sa tabing dagat. Baka sakaling hindi umuulan doon. Hindi naman siya nagkamali, dito ay maaliwalas nga ang panahon. Sumakay sila sa motor, at nilibot ang buong dalampasigan. Ninamnam ang masasayang sandali na sila ay magkasama. Nagpakabusog sila sa mga baon na pagkain, at kumuha ng maraming litrato nilang dalawa. Naging mapayapa ang pakiramdam ni Kuwon, na makita ang ngiti ng kanyang anak. Sa kabilang dako, nagpunta sa bahay nila Ji-hee ang ate ni Kuwon na si Jae-woon. Sa kanilang pag-uusap, sinabi niya ang sama ng loob niya kay Kuwon. Dahil sa pagpapakasal nito sa lalaking mahirap lang. Kaya walang naiwan na pamana kay Sora. Si Kuwon din ang sinisisi niya sa kamalasang nararanasan niya ngayon.
Ngunit talagang mahal ni Ji-hee si Ko-won na parang tunay na kapatid, kaya ipinagtanggol niya ito. Dumating ang mag-ina galing sa pamamasyal, at sabay-sabay silang kumain. Nang biglang lumabo ang paningin ni Ko-won, at bigla na lang siyang bumagsak. Nagising siya sa ospital. Dito ay nalaman ng kuya niya ang masakit na katotohanan. Na siya ay may terminal cancer, isang uri ng cancer na hindi kailanman malulunasan. At nasa final stage na ang kanyang kondisyon. Inilihim niya ito para maiwasan na mag-alala ang lahat. At para hindi na rin sila magsayang pa ng pera. Habang sila ay pauwi, humingi siya ng tawad sa kanyang kuya. Dahil mas pinili niyang paghandaan ang kinabukasan ni Sora, kesa ang ipagamot ang sarili niya. Sa mga narinig, ay inihinto ni Jong-won ang sasakyan, at umiyak ng sobra sa isang tabi. Ang sakit isipin na wala na silang magagawa pa para mailigtas ang kapatid niya. Sa school habang kumakain si Sora, ay lumapit si Gina na dati niyang best friend. Ininom ang kalahati ng kanyang juice. Galit na galit siya at ibinuhos ang natirang juice sa pagkain ni Gina. Sa pangalawang beses ay muling nag-away ang dalawa. Sinubukan naman ni Ko-won na sabihin kay Mi-ja ang tungkol sa kanyang sakit, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Sa halip ay humingi na lang siya ng ilang araw na pahinga. Kasabay nito ay tumawag ang punong guro, at pinapupunta siya sa school. Tungkol ito sa away ni Sora at Gina. Nag-ugat ang unang away nila nang uminom si Gina sa tubig ni Sora. Nagalit ng sobra si Sora, at ipinahiya si Gina sa harap ng mga kaklase. Simula noon ay nasira na ang pagkakaibigan ng dalawa. Ang totoo kasi, si Sora ay may OCD. Isang mental health condition kung saan, sobra siyang nandidiri sa inumin o pagkain na hinawakan ng iba. Dahil dito ay iniiwasan na rin siya ng iba pa niyang kaklase. Sa nangyaring ito ay labis na nag-alala si Ko-won. Pag-uwi ni Sora ay narinig niya ang kanyang ina, na nagsusuka sa banyo. Nag-alibay ito na naparami lang ng kinain kaya sumama ang tiyan. Nang gabing yun, sinabihan ni Ko-won ang anak na matutong maki-share ng pagkain, at maki-bonding sa mga kaklase. Pero nasusuka daw ito kapag hinawakan ng iba ang pagkain niya. Paano pag lumaki ka at magka-boyfriend, hindi mo ba hahalikan? Tanong niya. Ikaw lang ang gusto kong makasama, sagot nito. Nagalit siya at sinabing, paano kapag namatay na ako? Lagi naman daw siyang wala kaya wala ring pinagkaiba. Mas itinuturing pa nitong nanay ang hipag niyang si Ji-hee kaysa sa kanya. Talagang nasaktan siya sa mga narinig. Pumasok siya sa kwarto at umiyak. Pero alam niya na kaunting oras na lang ang meron siya. Kaya nagpunas siya ng luha, at muling lumabas ng silid na parang walang nangyari. Nag-sorry ito sa kanya at sinabi, wala akong ibang gustong makasama kundi ikaw mami. Niyakap niya ito ng mahigpit habang umiiyak. Kinabukasan, maagang lumabas ng trabaho si Ko-won, para sorpresahin si Sora sa kanyang dance class. Dito ay natuklasan niya, na hindi talaga ito pumapasok. Nang makapag-usap sila ay nalaman niya, na dahil kay Gina kaya hindi ito uma-attend sa dance class. Dapat matuto kang harapin ang problema, at hindi ang takasan nito, payo niya sa anak. Hinikayat niya rin ito na imbitahan ang mga kaklase, sa nalalapit nitong kaarawan. Sinunod ni Sora ang payo ng ina, at kaagad na naghanda ng invitation card. Ngunit nang makita niya si Gina sa school, ay hindi niya na ito ipinamigay. Sa bahay ay naghintay si Ko-won sa pagdating ng mga bata. Makalipas ang ilang oras, ay sinabi ni Sora na walang bisita na darating dahil wala siyang inimbitahan. Ngumiti lang si Ko-won, at sinabi na silang dalawa na lang ang mag-celebrate. Sabay nilang hinipan ang kandila ng cake, at nag-enjoy sa kanilang munting pagdiriwang. Ginawa ni Ko-won ang lahat para maging espesyal ang araw na ito. Dahil alam niya, na wala na siya sa susunod na kaarawan ng anak. Lumabas sila para turuan ito na magbisikleta. Matagal na nitong gusto na matuto, ngunit hindi niya napaglaanan ng oras. Habang tumatakbo sila ay nakaramdam siya ng matinding sakit, pero tiniis niya lang. Pagkatapos ng maraming beses na pag-iinsayo, sa wakas ay natutong magbisikleta si Sora. Ngunit paglingon niya, ay nakita niya ang kanyang ina na namimilipit sa sakit. Kaagad na napawi ang saya sa kanyang mukha. Nang gabing yun ay nakita niya ang mami niya na umiinom ng maraming gamot. Napagtanto niya na may malubha itong karamdaman. Sumunod na araw ay nagpunta si Ko-won sa kanyang doktor. Pagkatapos suriin ay tinapat siya nito. Nakaunti na lang ang natitira niyang oras, kaya kailangan niya ng magpa-admit. Samantala, habang pauwi kasama ang kanyang tiyahin, ay nagtanong si Sora kung may malubhang karamdaman ba ang kanyang ina.
Dahil araw-araw itong nagsusuka at umiinom ng maraming gamot. Nang hindi ito sumagot, ay napatunayan niya na tama ang kanyang hinala. Nakiusap na lang siya na huwag sabihin sa kanyang ina, na alam niya na ang lahat. Kinaumagahan, mag-isang naghanda si Sora sa pagpasok. Kailangan niya na matutong asikasuhin ang kanyang sarili. Ang kanyang ina ay nagsusuka na naman sa banyo. Pero nagkunwari siya na walang naririnig. Pinipilit niyang maging matatag para hindi ito mag-alala. Ngunit paglabas ng pinto, ay hindi niya mapigil ang umiyak. Sa school, ay iniisip niya ang kalagayan ng kanyang ina. Hanggang sa nagsimula na namang umulan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya tumawag para magpasundo. Sa hindi inaasahan, ay biglang sumulpot ang kanyang ina na may dalang payong. Lumiwanag ang kanyang mukha sa labis na saya. Isinama ni Kuwon si Sora sa shop, at pinanood siya na gumawa ng gown. Tinanong nito kung bakit hindi siya nagsuot ng wedding dress noong ikinasal siya. Dahil walang sapat na pera ang tatay mo noon, sagot niya. Kaya hiniling nito na magsuot siya ngayon. Pinagbigyan niya naman ang bata, at nagsuot siya ng magandang wedding gown. Labis ang paghanga ni Sora, nang makita ang kagandahan ng kanyang ina. Naghawak kamay sila, at nagsimulang sumayaw. Sa oras na yun ay dumating ang kanyang kuya Jong-won. Nakangiti nitong pinanood ang masayang sandali ng mag-ina. Kinabukasan, hindi pumasok si Sora sa school, dahil gusto niyang makasama ang mommy niya buong araw. Natulog sila na magkatabi sa sofa. Nanaginip siya na nasa dalampasigan sila. Pero bigla na lang naglaho ang kanyang ina, kaya labis siyang umiyak. Paggising ay marahan niya itong pinakiramdaman. Nakahinga siya ng maluwag nang makumpirma na humihinga pa ito. Pagkatapos ay sumulat siya ng liham, na ipadadala niya sa radyo. Dahil sa paglala ng kondisyon ni Kuwon, ay nagsabi na siya kay Mija na titigil na sa trabaho. Nagalit ito at naghinala na lilipat lang siya sa mas malaki ang sweldo. Dahil dito ay ipinagtapat niya na ang tunay niyang kalagayan. Natigilan si Mija sa narinig. Ngayon niya naintindihan, kung bakit gumagawa si Kuwon ng damit pangkasal para kay Sora. Pinigilan niya ang umiyak, at nagkunwari na galit pa rin para itago ang nararamdaman. Sa nalaman ay tumulong na rin siya na gawin ang wedding dress, dahil kaunti na lang ang natitira nilang oras. Sa kabila ng panghihina ay pinipilit ni Kuwon, na matapos ang damit. Kinailangan na rin nilang lumipat sa bahay ng kanyang kuya, para may mag-alaga kay Sora. Kinabukasan, bumisita ang ate niyang si Yowon. Sinabi na malapit na rin naman siyang mamatay, kaya gusto nitong kunin si Sora. Hinihingi din ng death insurance money niya, para daw sa pag-aaral ng bata. Sa mga narinig ay nasaktan talaga siya ng husto. Hindi niya akalain na masasabi ito ng sarili niyang kapatid. Sinabi niya sa kanyang hipag na si Jihi ang tungkol dito. Alam niyang hindi talaga gusto ng ate niya si Sora, at ang habol lang nito ay pera. Dahil dito ay sinugod ni Jihi sa bahay si Yowon, at sinampal ng malakas. Tinanong kung paano nito nasabi ang ganoong mga bagay. Sa taong isinuko ang pagpapagamot sa sarili, masiguro lang ang magandang kinabukasan ng anak. Sa pagkakataong ito, napagtanto ni Yowon ang pagiging makasarili niya. Habang sila ay naghahapunan, inilagay ng pinsan ni Sora ang kutsara nito sa pagkain niya. Nag-away sila, at tumanggi na siyang ubusin ang kanyang pagkain. Nagalit si Kuwon at dinala siya sa loob ng kwarto. Pinagalitan sa hindi magandang asal na ipinakita niya. Kung ganyan ang ugali mo walang tao ang gugusto sa'yo, dagdag ni Kuwon. Umiyak si Sora at sinabing, wala akong ibang gusto kundi ikaw ma'am, kaya please wag niyo po akong iiwan. Ang mga salitang ito ay talagang bumaon sa kanyang puso. Napakahirap tanggapin na malapit niya nang iwan ang kanyang anak. Nang gabing yon, lumala ng husto ang kalagayan ni Kuwon. Hiniling niya na kantahan siya ni Sora. Kaya nagsimula itong kumanta ng mahina. Maya-maya ay napansin ni Sora na hindi na kumikilos ang kanyang ina. Nawala na pala ito ng malay. Kaagad siyang humingi ng tulong sa kanyang tiya at tiyuhin. Mabilis nila itong naisugod sa ospital. Sa labas ng ICU ay tahimik na nakaupo si Sora. Naalala niya ang dalawang kahilingan ng kanyang ina. Gusto nito na magkaroon siya ng maraming kaibigan. At mapanood siya na sumayaw sa entablado. Ngayon ay determinado siya na tuparin ang dalawang kahilingan. Kaya ginawa niya ang lahat para matuto na sumayaw. Pagkatapos ay nilakasan niya ang kanyang loob na makipagbati kay Gina. Pinag-aralan niya rin na makishare ng pagkain sa iba. Hindi nagtagal ay naging kaibigan niya uli ang kanyang mga kaklase. Isinama niya sila sa ospital, upang bisitahin ang kanyang ina.
Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Koo-won sa nakita. Kinabukasan ay binisita siya ni Mi-ja, dala ang larawan ng damit pangkasal na natapos na. Habang tinitingnan niya ito, ay biglang lumabo ang kanyang paningin. Ayon sa doktor, naapektuhan na ng cancer ang kanyang utak, kaya unti-unti nang nawawala ang kanyang paningin. Dinalaw din siya ng kanyang ate Yo-won. Humingi ito ng tawad sa hindi magandang pagtrato sa kanila. Ngayong araw ay sasayaw sa entablado si Sora. Binihisan siya ni Mi-ja, at nilagyan ng kulay asul na bulaklak sa dibdib. Sa kabila ng mahirap na sitwasyon ay masaya siya, dahil natupad niya ang ikalawang kahilingan ng kanyang ina. Sa malabong paningin ay pinanood ni Koo-won na sumayaw si Sora. Nakikilala niya ito dahil sa asul na bulaklak sa dibdib. Labis ang kanyang saya, dahil nasaksihan niya na sumayaw ang anak sa entablado. Pagkatapos ay bumalik sila sa ospital. Inaabangan ni Sora na basahin on air ang sulat na ipinadala niya sa radyo, para sa kanyang ina. Ngunit dahil sa pagod ay hindi niya napigil na makatulog. Maya-maya lang ay binasa na nga ang liham. Ganito ang nakalagay. Mom, napakasaya ko na ikaw ang naging mommy ko. Okay lang na hindi ka masarap magluto, at wala kang oras makipaglaro sa akin. Patawad sa mga masasakit na salitang nasabi ko. Pangako hindi na ako makikipag-away sa'yo. Kaya pakiusap, huwag mo na akong iwan. Mahal na mahal kita. Mula kay Sora. Sa narinig ay umiyak ng husto si Koo-won. At paulit-ulit na hinalikan ang anak sa noo. Hanggang sa siya ay makatulog. Kinaumagahan paggising ni Sora, ay mahina niyang tinawag ang kanyang ina. Ngunit hindi ito sumasagot. Napagtanto niya na tuluyan na siyang iniwan ng kanyang ina. Gayunpaman, pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na natutulog lang ito. Tahimik niyang diniligan ang halaman na naroon. Umiiyak habang sinasabi, Mom, magpahinga lang po kayo, alam kong pagod na pagod kayo. Pagkatapos ay tahimik siyang lumabas ng kwarto, at nanatili doon. Ilang sandali pa, dumating ang mga doktor para tingnan si Koo-won. Ngunit pinigilan sila ni Sora. Sinabi na, natutulog pa ang mom ko, huwag niyo siyang gisingin. Naisip ng mga doktor na baka pumanaw na si Koo-won, kaya nagpumilit sila na makapasok. Umiiyak ng husto si Sora at sumisigaw, hindi pa patay ang mommy ko, huwag niyo siyang kunin. Maya-maya ay dumating ang mag-asawang Jong-won. Niyakap ni Ji-hee si Sora habang umiiyak din. Pinipilit na pakalmahin ang kawawang bata. Sumunod na eksena, tag-ulan na naman. Pagkatapos ng klase ay mag-isa na lumabas si Sora. Tumingala sa langit na may mapait na ngiti. Sa pagkakataong ito ay hindi na niya nakalimutan na magdala ng payong. Binuksan niya ito at naglakad pa uwi, habang iniisip ang mga panahong kasama niya pa ang kanyang ina. Mabilis na lumipas ang panahon. Malaki na si Sora, at ngayon ang pinaka-espesyal na araw sa buhay niya. Ito ang araw ng kanyang kasal. Isinuot niya ang mismong damit na ginawa ng kanyang ina, na tinahi ng may buong pagmamahal. Wala man ito sa tabi niya ngayon, ang walang hanggang pag-ibig nito, ay mananatili sa kanyang puso magpakailanman. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang upload. Maraming salamat po sa inyong oras at suporta.